Amen. Sige po, malakas na palakpak po para kay Yahweh Shaddai. Palakpak na nagmamahal sa Panginoon. Praise the Lord. Ako po si Brother Edinburgh. Sasabihin ko po sa inyo, bakit ako yung magagawayan ko rito? Kasi siguro nagugulat sila. 1993, yan po, si Ate Maya naman na po yan, and si Kuya Joey. Kasi si Kuya Joey, nakita ko magiging dito si Kuya Joey. 1993 po, nang abutan ko si Yahweh Shaddai. Honestly speaking, dito ko po nakilala si El Shaddai sa Baguio. Ito po yung bunga ng pagre-rebelde ko sa parents ko. Naglayas po ko talaga, lakas ng loob na naglayas from Quezon City going here in Baguio. Nung bitawan ng father ko na hindi na niya ako pag-aaralin, so at maging alila na lang sa loob ng bahay namin. Yan. That was 1993. And January 30, ako po natatandaan pa ni Ate Mayra, nandito sila sister, ano to? Ano pa? Gusto si Sister Beth, pero ang mas original na nakita ko talaga. Nandito po yung ilang mga pioneers. Yes, I am 31 years na po sa gawain na ito. I'm 31 years old. Talaga pong bata pa lang po. Yan, sige po. Para kaya sila yung kalampakan natin ng Panginoon. Ano po ito? Basta mga young age pa po sila at pinayala. Tapos kami po talaga yung mga juniors nila. Actually po sila yung first batch of choir na umaawit po noon dito sa gawain ng Lord. And then we are the second batch. Hinahanap ko lang po yung mga kasama ko sa second batch. No? Nagyabi lang po ako kasi sabi ko gano'n. Kaya punuin ni Yahweh Shaddai ang buong People's Park noon. No? And yung Burnham talaga po. No? Kaya-kayang punuin eh. No, maging convention. Ako, lalo na po yung convention, parang sasabog ang convention center pag gawain ko ni Yahweh Shaddai. And 1993, January 30, 1993 was the first CLSS ng El Shaddai Baguio, Benguet po noon. Hindi pa, wala pang ano noon, tama po ba, wala pang PFCC, hindi pa talaga, ay, nandito si Sister. Praise God, talaga nakikita ano, yung Sister. Amen, no? And I presented God kasi alam niyo po ba yun, naglalakad lang po ako sa session road noon, going to Baguio Cathedral, no? Yung sa mapagpad po ko dyan sa Bishop's Compound, na nagagala po yung ano po yung El Shaddai Catholic Life and Spirit Seminar. Tulala po ako noon kasi problemado nga po ako noon. And I remember the preachers, una-una lang po dyan si Brother Jude Mariaki, no, yung mga pioneers doon po noon, Brother Ronald Pagaspas, Brother Jude Ilaga, yan na pag nakahiga doon sa opisina, lulog na ng mga buhay. Joke. Okay, so that was 1993 and naalala ko pa po noon sa isang maliit na opisina sa Aurora Hill with Sister Evangeline Lesoralde, Sister Josie Rojas, no? At sila po yung mga ano po to, mga core na tinatawag po noon, ano? And then tumakbo po yun hanggang 1995, tama ba? Correct niyo po ako, mali po ako. 1995, ano po, ang ginawa po kasi sa from Manila po talaga ako, pero yun nga po, dahil naglayas ako, alam po ba, inampun po ako ni El Shaddai dito po sa Baguio, sa opisina. And then 1995, nang maalala ko po na isuspinde ang gawain dito. No? Ako po yung pinakatarantang-tarantang kasi ako yung nakatira sa office and wala akong family dito. Kung sinabi talaga na may-ari ng bahay na kailangan umalis, akutin no? Well, nawala po talaga lahat kasi nawala lahat po doon. Alam niyo po ba natutulog po talaga ako sa terminals?
No, alam ko yan, yung mga iba na mga kasama ngayon ng mga choir ko, alam nila yun, natutulog po ako sa terminals, pinaan ko talaga lahat ng pagkain na natira sa opisina para, ano po to, maging okay. And yung pagkakaklose ko yun na gawain yun, naalala ko, 20 pesos lang po yun naman ng bulsa ko that time. No? And praise the Lord po, alam niyo po ba, once na naglingkod ka ng tapat sa Panginoon, hindi ka niyo papabayaan. Ito po, sasabihin ko sa inyo, meron po sasabihin natin na makataray, na kasama po sa board, napakasungit, napaka-stricto po talaga, mamingiti si Ate Mayra. Pero bigla po, dito po kasi 1993, with that prayer, kasama ko si Ate Mayra, ano po kami, babad po kami sa pag-pray. Hindi po pwedeng mag-practice o hindi pwedeng may araw na hindi kami mag-pray. We always pray and pray together. And yun po yung, ano po, hindi namin nahayaan. Mapadbad po kami ng bundok ng Aurora Hill, mananalangin po kami. Sa gitna ng ulan, mananalangin po kami. Sa gitna ng bagyo, sa gitna, habang nagbabiyahe po na napakadelikadong biyahe, lagi po kami nananalangin. Yun po yung naitanim sa akin po dito. And ayan, Ate Mayra, ayan. Alam ni Ate Mayra ang boses ko noon. Siyempre, ikaw lang tanong. Ate Mayra, di ba? Alam mo yung boses ko noon kung gano'n po kalala ko si Chiboros pag sinabi, si Elmer kakanta, ang pasing kong gitara yun eh, yung mga ganun pong terms. But dito po talaga, inubog at dinevelop ng Diyos ang pagiging lingkod namin lahat. And kung sinasabi ko po sa inyo, pinakamasungit na tao, pinaka-strict ng tao, siya pa po yung naghahanap sa akin kung nasan ako. Kasi alam niya na ano po ito, na wala akong tutuluyan. And yung pong tayo ngayon, sabi ko, parang si Elijah, ang nagbibigay sa kanya ng pagkain, isang madamot na hayop, no? Uwa. Madamot po yun, kami yung naghahati sa kanya ng pagkain. And for how many years po talaga, ano po ito, na inampun po muli ako, yun po, si Sister Josie Rorbans, inampun po nila talaga ako. And nagpursige po talaga, Sister Evany, Sister Josie, na ma-open uli ang gawain po dito. With so many issues, kailangan po talaga yung struggles muli, yung desire para mapuksan muli yung gawain po dito. And ulitin ko po, ito po, kahit saan po ako magpunta, lagi po sinasabi, ako po yung taga-Baguio, ay produkto po ako ng Baguio. Kung ano po ako ngayon, dahil po yun sa Baguio. Dahil dito po ako nanggaling. And with all the preachers po, no, na nakasama ko, humingiti na lang po ko. Alam yan din Ate Mayra, magbubuhat po kami malalakpak ng speaker. Yan kasi lalaki po ng pinto yung speaker na bubuhatin namin. Mag-outreach lang sa Trinidad. Bakit po? I was the custodian of the office. Nung pinatira po nila ako doon, ginawa na po nila akong custodian doon, mag-aalaga ng mga preachers. Sa totoo lang po, sa pagpupursige po ng mga linggo dito na gustong pabuksan ng gawain, talaga po nabuksan ng gawain. Tapos dalawa po kami itinao doon para mag-alaga ng mga preachers, para mag-asikaso po ng opisina ng PLCC 3. Actually, hindi pa rin PLCC 3. Kaya na lang po talaga ito naging provincial outreach po. And remember po, maraming struggles na pinagdaanan. Tuwing makikita po ako ni Brother John Maliani sa Manila, ni Brother Ronald Pagaspas, marami pa po preachers, Brother Edro Bago. So sabihin nila, uy, nandito ka na. Tapos lagi na rin sasabi, katulad po nung last concert po namin, binubulang ako ni Brother Pegas. Hindi ka naman marunong sumayaw. Marunong gawin pa ng worship. Humingiti lang po ako gano'n. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, produkto ninyo ako. Kasi napaka-stricto po ng mga preacher noon. Kahit naka-base na po kami. 2 years po akong preacher dito sa gawain, dito po sa accredited preacher po ng Amor Solo ng ano po, that was 1996 or something po, no?
Pero hindi, alam niyo po ba yun habang ina-explain sa amin yung calling? Kasi every time po, lahat ng preacher aside dito ay lagi po kami tinitrain to preach, to know everything. Hanggang sa matagpuan ko na, hindi pala preaching yung calling ko. Dito din po ako nakapag-college. Sa tulong po ng mga prayer partners at sa pagabay. Hindi ko na maano si Tita Beck, no? Na umangkon din sa akin. Sa totoo lang po, galit na galit ako sa nanay ko kasi tinuturuan ako maglaba, tinuturuan ako maglinis, magluto, mag-intindi ng bahay. Pero sa totoo lang po, yun yung dahilan para mag-agawan mo ako ng mga prayer partners dito na dito ka tumira, dito ka tumuloy, dito ka. Hindi ko po talaga alam kung saan ang bahay ko, pero sinabi ko po talaga, napakarami kong bahay. Kasi, alam niyo po, yung pinagpapain, may nakainisang kong nanay ko noon, doon ako natutuwa na, salamat, tinuruan niya ako ng mga ganitong bagay. Kasi, kaya kong mabuhay sa sarili ko, dahil nagigiliwan ng mga tao. Alam niyo po ba yun? Pag tumira po ako noon sinasabi ko talaga, pag-isip ko nila, maayos na, malinis na, everything po. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo, kung ano man po ako ngayon, I am Brother Elmer Sevilla. Opo, ako po yung dancing ministry head ng buong DWSI o ng buong mundo po kung sinasabi nila. Pero dahil po yun, sa paghubog sa akin ng Diyos, dito sa PMCC 3, Baguio, Benguet, Chapter. Kaya lagi po akong nandito, salamat po kasi tinatawag pa rin nila ako, no? Na nandito po. Pero ipinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon. Dito po ako natutong sumamba sa Diyos, yung nararapat na pagsamba. Dito po ako natutong ng paglilingkod na nararapat. Hindi ginagamit ng Diyos, kundi nagpapagamit sa Diyos. Amen. Hallelujah! Kaya lahat ng papulit pasasalamat ay para lamang sa Yahweh sa tayo. Amen. Hallelujah! Praise God! Salamat po, Brother Elmer, sa pag-share. Muli, bago tayo tumako sa pagkain, no? Meron lang tayong i-welcome, no? Since hindi mo makakarating ang ating pinakamamahal na Governor Melchor Tiglas, meron na siyang pinadalang representative from the city government, no? Andiyan po ba si Brother Mario from City Government of Sir Melchor Tiglas? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hello po, good morning po, and good afternoon po sa ating lahat. The good governor would want to thank you very much for the invitation to be part of this very rally to attend. That's an important matter to attend to. That's why he sent me as his representative to greet you and to personally tell you that the good governor is, all of you are the first good governors. So, tuloy natin po ang rally. Nagpapasalamat po siya sa maraming opinion po siya. Sa city po. Siya ang good governor natin. And really, in his work, we are very much thankful for people praying for him and praying for us. Actually, life in politics somehow is very complicated. That's why we have always to be guided in prayers. And as mentioned, talaga po naman lahat po ng ginagawa natin to serve God. And hopefully, doing things in politics, we also serve Him through services that we render to our people. So we ask for your prayers always, brothers and sisters. And hopefully, God will always guide us, that we will grow in faith, we will grow in love, and always united. So again, good morning po. Galing kay good governor and regional. Good afternoon po. Thank you. Thank you, Brother Mario. Brother Mario, on behalf of PMCC 3 Baguio, salamat po, Governor Melchor Tiglas, sa pagpapadala ng representative. We'll always pray for you and for your family. It's also your health. Salamat po, Brother Mario. Amen. Muli, tayo muna ang pinakainita yata ng lahat. Tayo lahat ay gutom na, no? Sige po, tayo po muna yung si tayo at panalangin natin ng ating kapasaluhan
ngayong araw na ito, no, mga kapatid. Kaya ito lang sabi ng ating kapatid kayo na Sister Erna, huwag na po kayong umalis sa inyong mga inuupuan at dadalhin po ang mga pagkain kung saan po kayo makaupo. Panananin natin ang ating pagkasaluhan ngayong araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat muli sa 31st anniversary nito, Lord God, at pinagkalong mo sa bawat isa sa amin. Lalo higit sa kalakasan, kagalingan na aming nakatanggap sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, salamat din sa biyaya ng aming natanggapin. Salamat sa mga naghandog na ito, Lord. Ibalik mo ito sa kanila 60, bibigat umahako, Panginoong Diyos. At Panginoon, mayroon ang aming kalakasan, kagalingan. In Jesus' name we pray. Amen.